sa ICC sa Netherlands para kasuhan si Digong kaya walang karapatan ang Pilipinas na manghinasok sa Netherlands. So ngayon si Digong hanggat hindi matapos ang kaso niya sa Netherlands, hindi siya makakauwi. Ilan na lang ang buhay ni Digong. Sa 100%, 30% na lang ang battery sa buhay niya. Kunting utot na nga lang yan, naiihi na eh. Kunting ubo na yan, naiigit na. Bakit? Sa sobrang kaulyanin, sa sobrang katandaan. Di ba? Yun ang katotohanan. Kaya hindi mapi-play-play ni Maharlika, ni Roque, ang pulburon video na to. Ito PBBM. Tama po. Yes po, Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakanan ito. Yes po, Mr. Chair. Ayan Ito pulburon. po ba yung video na pinag-uusapan po natin na Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July 22. Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguriang pulburon video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po. Alam nyo kung bakit hindi nila na ipi-play-play yan dito sa Pilipinas? Matitrace po kung sino ang nagpapalabas at sino ang nagpi-play. Ngayon, kaya nila plinian sa Canada kasi hindi sila makakasuhan. Kahit ako, kung nasa Canada ako at doon ko i-play yan at ipakalat ko sa Pilipinas, walang makakasuhan kasi nandun ako sa Canada. Sabi nga ng NBI, ang paninirang puri sa Amerika, hindi po yan criminal case. Walang mangyayari kahit siraan mo. Pero sa Pilipinas kasi, ang criminal, ang paninirang puri, cyber libel, criminal case po yan. Kaya nga si Maharlika ngayon, sa paghihimok niya, hindi kasi makasukasuhan si Maharlika sa mga paninirang puri niya. Kaya alam niyo sa mga kababayan, kaya ang lakas ng loob ni Harry Roque at ni Maharlika na siraan ang Marcos administration kasi hindi sila makasukasuhan sa Amerika. Ang tanging kaso lang para ma-deport si Maharlika at si Harry Roque ay citing to sedition. Ano bang ibig sabihin ng citing to sedition? Yan po yung pang-convince, panghihimok nila na magsanib puwersa at kalabanin ang gobyerno. Katulad sa ginawa ni Dado. Katulad sa ginawa ni Digong na, kayo mga kasundaluhan, mga kapulisan, papayag ba kayo na meron tayong presidenteng adik? Kaya hindi makasukasuhan si Maharlika ng cyber libel kasi walang kwenta ang cyber libel sa Amerika. Kumbaga, chismis lang yan. Dito kasi sa Pilipinas, ang cyber libel, krimen. So, hindi tatalab sa kanya, ang gagawin ngayon, citing to sedition. Panghihimok, pagko-convince na kalabanin ang gobyerno ng Pilipinas. Pwede silang tikluin ng Interpol. Ngayon, ang tanong, ang bansang Amerika ba pwede bang mag-apply si Maharlika doon ng asylum? Sa pagkakaalam ko, wala po yatang asylum sa Amerika eh. As long as 10 years kang natira doon at pumasa ka bilang American citizen, hindi mo na siguro kailangan mag-asylum. Maliban kay Harry Roque sa ginawa niya sa Netherlands. Di ba? Kaya yan ang ginawa ni Maharlika, ni Roque, na binulgar sila ni Peebles. Anong sabi ni Peebles? Pinagplanuhan nila yan sa Hong Kong. At ito pa nakakatuwa, mga kababayan. Yung picture na pinakita ni Peebles, no? Sa pamamagitan ni Congressman Acop. Si Congressman Acop ba yung kanina? Ito yung kausap ni si Congressman Acop ba yan at si Peebles? Ito si Acop ba yan, mga kababayan? Di ba? Tama po ba ako? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, yung pinakita ni Peebles kanina na may mga picture, natatawa ako. Naalala ko itong picture na to. Wait lang ha, mga kababayan. Meron kasing picture kanina na pinakita ang Congress. Ayan, nakita niyo yung picture na yan, mga kababayan. Natawa ako dyan sa picture na yan. Bakit?
Andoon si Glenn Chong. Nandoon si Trixie. Nandoon si Joey Cruz. Nandoon si Sas. Andito si Vic Rodriguez. Nandito si Tio Moreno. Nandito si Badoy. Pero nung tinanong sila, umami naman si Trixie. Si John Abinis, nandyan din. Umami naman si Trixie na nandun siya. Si Joey Cruz, yung babae na halos mapaiyak kanina kay Abante, andun, umamin din siya. Pero nagtaka ako kay Glenn Chong. Bakit hindi niya alam na nandun siya? Alam niyo, naniniwala talaga ako na ang sinungaling kapatid na magnanakaw eh. Di ba? Ano yun? Ano yung picture na yun? Multo? Napupunta ka doon? Tapos hindi mo alam kung andoon ka ba? Mampati de la Cruz, Migalab, shoutout po. Di ba? Ang lakas-lakas ng pagsigaw-sigaw niya sa Liwasan Bonifacio. Pero doon sa Hong Kong, sa kainan, hindi ninyo alam kung nandoon kayo, hindi nyo maamin-amin. Pati itong katabi ni Harry Roque na nakapula ang damit, ayan o, yung nakapula na yan sa lamesa. Akala ko nga si Coach Jarrett yan eh. Ayan o, yung nakapula sa lamesa, walang nakakakilala ni isa kung sino daw yan. Sabi ko, ang hirap naman po siguro na umattend ka ng kain, makipagkainan ka sa harapan at may uupo sa harapan ninyo na hindi nyo kilala. Napaka-imposible naman na si Mr. Yu, si Mr. Lim, si Mr. Yang, kahit ganun man lang. Wala. Hindi nila masabi-sabi kung sino. Lahat sila nagka-amnesia. Nakakapagtaka lang mga kababayan. Lahat sila nag-a-amnesia. Bulak-laon. Kaya nga. Pero yun nyo, andon si Sas, si Tio Moreno, si Joey Cruz, andon si Peebles, si Trixie. Nandun pa yung lalaki kanina, si yung attorney ba yung naka-green. Tapos si Vic Rodriguez sa likod nung nakapula, si Harry Roque, tapos si Badoy, si John Abinis, si Glenn Chong, sino pa yung nandito sa likod. Tapos yung nasa harapan ninyo na personal na panauhin, hindi nyo kilala. Diba? Nakakapagtaka. Kaya mga kababayan, si Digong, ako nagsabi sa inyo, mahirapan po talagang umuwi sa Pilipinas yan. Una, ang kaso kasi na final sa Netherlands, sa ICC. Hindi kasi sa Philippines. Ngayon, walang karapatan ang Pilipinas na mangialam sa kaso ni Digong doon kasi sa ICC final. Ngayon, hindi talaga makakauwi. Tama yung sabi ni Enrile. Pero, ang sabi ni Enrile, naniniwala siya na makakauwi si Digong. Makauwi, pero nakagarapon. Di ba? Naniniwala naman ako, makauwi si Digong, pero nakagarapon. O maganda ng legal defense para sa kanya. Sinabi ni Enrile na duda siyang makababalik pa sa Pilipinas ang dating Pangulo. Nakakabalik lang sa Pilipinas, yun nga lang, nakakagarapon. So alam nyo na mga kababayan, na kung bakit ang video na pulburon video ni BBM doon plini ni Maharlika at ni Harry Roque sa Canada para walang makasuhan sa kanila kasi walang jurisdiction ang Pilipinas na magkaso sa naglabas ng video ni BBM na pulburon doon sa Canada. Walang power ang Philippines. So ngayon ang tanong, makakauwi pa ba si Digong? Hindi rin kasi wala pong power ang Pilipinas para pauwiin si Digong sa Pilipinas. Diba? Like po tayo mga kababayan. 4,000 plus po tayo dyan. So ngayon, mga kababayan, eto na. Ito yung sunod natin, mga kababayan. Si Duterte, mahihirapan po ang kanyang mga abogado na magdepensa sa kanya. Eto na, mga kababayan.